The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect, nor represent the show's policy, or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arniel Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. Maayong aga, syudad kag probinsya sa Iloilo, kag sa kutob sa malabutan sa aton nga programa sa Happening Now, The Explainer. Today is Saturday, December 6, 2025. And sige po live kita diri sa Marlo's Filipino Asian Restaurant sa Ongka, Pavia, Iloilo. Ini ang Happening Now, The Explainer. Ako si Arnel Garcia Lumbo po aton mga partners. Good morning mga partners. Good morning kaga isagid ka man nga aga although mabagyuhon no diri sa may syudad ya probinsya sa Iloilo subong iyang Sabado sini nga adlaw December 6, 2025 sa aton sini nga mga viewers and listeners diri sa aton sini nga palatuntunan. Happening Now, The Explainer sa gyapon diri sa Marlu's Filipino Asian Restaurant diri sa may Pabia, Iloilo. Nalang kagi kita subong nga adlaw kay Yes. napun-ano naman kita sang madamo sini nga mga impormasyon nga luyag naman i-share sa aton sini nga mga viewers kag listeners diri sa aton sini nga palatuntunan. Partner JR, good morning. Yes, good morning sa tanan, no? Good morning sa tanang Ilonggo. Now, today is a very, very interesting episode, no, for Happening Now, The Explainer. We have a very special guest, no, and this is about the power issues, no, in entirety of the power industry and history of power industry. And I hope that you will learn something from this episode and enjoy at the same time. Yes, and of course aton mga viewers and listeners, subong episode sa aton nga programa Happening Now, The Explainer. Main kupod naton ang board secretary sang Electo 1 in the person of Attorney Salvador Kiting Cabaluna. Aton sining mangin guest for this informative discussion sa sining episode subong aga. Attorney Kiting Cabaluna, good morning and welcome sa Happening Now, The Explainer. Good morning, Arniel. Good morning man, Paul. Good morning, JR. Good morning man sa tanan-tanan nga nagasunod sining inyo programa Happening Now, The Explainer, no? Ambaga ni, there's always the first time. Yes. First time ko na makakadto di sa inyo. First time ko man makasulod sa manami ini nga kalanan ni daw first class nga kalanan ng Marlos diri sa Pabia, no. Mayong aga sa inyo tanan. Mga partners, no, bangod sa mga issues and concern relative sa kuryente, no, ati isa man sa kinahanglanon nato sa matag adlaw naton nga pagpangabuhi hindi kompleto kung wala sa kuryente, no. That is why ining topiko naton makatag sa nga ideya kag impormasyon sa aton sa nga mga kauturan, no, especially sa sektor sa nga elektrisidad, no, apart sa nga public utilities naton. Una guro nga pamangkot sa kay Attorney Kiting. Sir, ano ka nakadugay nga board secretary sa Electo 1? Nakabalik ako. We say the word is nakabalik, ano? Tuig or late part of 2022 up to the present. So from 2023 as tasubong nangin na pilian ako bilang secretary sang board. Pero before 2022 ara na ako dira also as director and nakagigani presidente way back in 2005 until early part of 2010. Yes. Nagbalik na lang ako sinisang 2022 kay after sang 2010 ang anak ko ang nagpungko na director. Okay, so at least muna ang brief story, no, sa pagsulod ni Attorney Kiting sa Electo 1. Mga partners, sunod nga pamangkot para sa aton nga guest.
Dipol. Sige. Attorney, no? We know nga naibaluan naman naton nga sa subong, no, ang aton sining Ileco, no, Ileco 1 padayon sa pagserbisyo, no, sa aton sining nga mga kauturan sa mga area nga sakop Manila. Pero lately, no, may ara sang gin push, no, ang First District Representative Congresswoman Garin angot man sa expansion, no, sang more power sa inyo sining nga area. Anong inyo sining nga reaksyon, anong kwan subong, anong stand sang Ileco 1 angot sini attorney? Una to na may sugpon ko to. Nga ang madugay na nagaserbisyo ang Ileco 1. Ang Ileco 1 gin-create way back in 1971. Hasta subong sige ang pag-serve sa aton mga konsumidores, membro, kag tag-iya sang Ileco, sang kooperatiba. Magkuton mo ako sang anong reaction sang Ileco 1, parte sini sa gin-file nga bill ni Congresswoman Garin. Ang matuod sina ang Ileco 1, di Ileco 1 family nagakasubo gid, no? Nga nakadangat sa sini nga punto nga idalon pagid ang mga kabanwahanan na sulod sa Premier Distrito. Kay para sa amon daw hindi viable, hindi healthy sa mga konsumidores kag sa ekonomiya ang pagsulod nga may duwa ka distribution utilities nga magserbi sa isa ka franchise area, sa isa ka area nga duwa. Of course ti ara na ina, just like we did kung ano man ang pagkuntani, pagpamalabag sang Ileco 1, dala na dang Ileco 2, Ileco 3, sang unang expansion sang private distribution utilities sa mga kabanwahanan na sakpan sang Ileco 1, 2, kag 3, nagapanindugan kag nagapamalabag kuntani o galing kay ti may ara ina nga natabo. So we have to face the music sa kang ambal, no? We have to face the music. Pero ang kahawa lang nga kung maabot pila kadlaw nga pating Ileco 1 tanan mga electric cooperatives idisog na lang sang private distribution utilities nga totally madula na gid. Yes. Yes, partner. Okay, ang sa attorney is sir, like probably a part of the regulation process doon sa nag-start sa time ni Ramos. No, ang mga issue abi, no, that we have to address also is for example ang peak power demand, no. So sa Ileco 1, I think ang contracted, if I'm wrong or right, ba-confirm the attorney, I think ang contracted nga power they call it power purchase agreement or something like that, is around 44 something megawatts. Right. Pero ang peak hour demand sa Ileco 1 is around 80. So that's almost half. Ang my question is, ano ang plan sa Ileco 1 to really fill up that kakulangan, no? Because I think that kakulangan is really probably isa man sa argumento, no, nga gusto man masudlan sa ibang utilities ang Ileco 1. So ano ya ang plano sa Ileco 1 nga ma-close ang gap, no, because this is like a 100% gap from 44 to 80 during peak hour demand. So, ano yung plano sa Ileco, attorney? Parte sina sa mga peak demand. Ang peak demand, hindi ko sure kung amo ang sa ginambal mo, ano? Kay sa Ileco 1 may mga technical people nga nag-obra sina. Kag nag-report lang sila sa amon, although tungod wala ko yasing nakaptan, di ko naman sa ulo, no? Ang sa pag-intindi ko kag sa pag-atag sa amon sang ideya, gina-contract gina-determine kay may history man. May history man every day, every hour. May record kung ano bala ang
kung man tawag na base load. Silingon daw halos steady na. Galing may mga inuras nga nagataas. So hindi mo pwede nga kontratahon inabilog na didto ka sa babaw gid mabase kay nga bisan wala ato nagamit during hour nga hindi peak bayran mo. Nga Don't dugang take your nagkarga sa aton konsumidor. So gina-estudyuhan based sa historical data kung ano nga oras ang sa peak kag dira ka nagadugang. Sa gakuha ka peak kay bali inuras lang na. Para nga hindi matamaan man ang mga konsumidores sa ginabayad sang kooperatiba So amo na ang pamagi. Hindi na yang steady ang peak nga balmo peak amo na galambot tungod lang pero inuras lang ina. Si Ilikuan, attorney, meron siya sa mga long-term contract, no, bilateral contract with the power producers. Yes, we have several bilateral contracts with San Miguel. With First Gen, with PDC, PDC, PDC. we have also coming manugsulod ang sual, ang Misamis renewable. So blended man ang blended ang power source. Blended. How May much coal ano kadako ang portion nga naghalin sa WESM, attorney? Subong siguro mga malapit 30%. So dako gali, no? Dako sa ganyang, spot ang ginakuha sa Ilikuan. Dira mo nang daw masakit-sakit ng anuan mo. No. Although hindi man na steady kay there were times nga ang bili sa spot market manaba man. Yes, sir. May ara man nga mataas. Dira ang nagasulod ng ambal ko na dapat damo supply, damo generation. Damo generation. Nga ma-trade sa spot market. Trade sa spot market kay more so kung renewable. Pero mostly sa WSM is ang first priority is renewable. Yes, first priority. Kumot kung mambal ko ni sa kanginan di nga siling ko kung kaysa gaduda ako ni sa operation sang Wison. Kay siling ko base pwede nila may collusion, no? Pardon me kung Pero ti paunahon tong renewable, pero ti kulang Japon. So pasudlo nila to. Kaya ang ibayad mo to sa last nga rate. Amo man to'y bayad mo sa renewable, gambal katani nga manubo na, pero kay kulang. Could it be nga pwede nila mambal nga artificial, ti amulan ni nga amon ma-produce para lang makasulod. Patawara lang ako. So it means, attorney, it means ang bill naton sa kuryente nagavary sa presyo nga ginatag sang WISM. Yes, correct. Ang nagavary daya sa generation, sa transmission. Ang distribution niya wala na. Like for example, ang sa Ilico 1, halin sang 2009 ang per rate nga ginabayad sa aton konsumidor, ang nagakadto lang niya sa Ilico 1, 1 peso and 61 centavos. Mula na, wala. Alin sa 2009 hasta subong wala na yan maislan. So it means amo nang iban blang gambal ay si kwante yan nubo si kwanya mahalaw pero ang diferensya mga senitimos man no senitimos man lang gali dira nagavary depende sa nagadistribute sa inyo sa kuryente for example sa Ilico no at least balanta nga mo nagali nga nagavary ang presyo man nga per cubic meter per meter kag may base man nga nubo. May base man nga po. So for long binagid kung magtaas ang gatong. Magtaas ang gatong. Variable man na. Variable. Pagtaas ang gatong. I think last year or early this year atong pagsaka sang coal. Dito nagsaka. Ang isa kung pagka mga attorney in terms of capex, no, capital expenditures sang Ilico 1. Do ano kadako ang gina-invest sang Ilico 1 sa iya nga capex, no, for like every year or 5 years or mga 5-year plan or something like that. May idea kita attorney kung do ano kadako ang gina-invest sang Ilico 1 in terms of capex.
May ara kita subong sa record kag saan na ara ina sa ano no. Kay ang capex sa manang tawag nga gina-recover mo. Sang daw ko capital expenditures mo ginabakal mo nang nabakal mo sang linya mo Yeah, kuryente na-improve mo, improvements para madugang sang improve sang ano mo. Inatanan isukton mo ina pero gakuha ka sang permiso Yes. sa ERC. Yeah. Kay ang ERC may ara ka na computation nga ihatag i-review ina sang ERC kung bala justifiable, reasonable para sa aton konsumidor no. Hindi ko lang galing subong kay ti Kung daw nakadako. Because it's important issue ang capex for improvements, no. So I think that will also guide Ilico One as gas masudsudlon sila sa another franchise, because I think ang what will be put on the table is that's power sourcing sang power nga barato. Number 2 is capex, no. Capex. So like say for example si Ilico One, ang capex niya is only like 1 billion, then here comes a private company mambal kaya I will have 10 billion in terms of capex. So though amo na siya ang mga issues, no, nga I think will be on the table as this goes on, no. Correct. Kay si Ilico siguro di siya kasarang, siguro kung di siya kasarang siya. So I think so Hindi, people pero Ario, mind you nga ang Ilico had been in existence for 54 years. Ang mga linya puste ara na inada. Iban sinada nasukot naman gani, no? So capex tapos na. So nagagamay. Here comes the private, ma-put up siya. Do you think in the end pag-recover? No? I-recover yan na. Tanan nga improvements siya nga i-put up kay ti linya ina nuan mo sukton ina ang masakit magid sina or ang matabo sina hindi lang ang diri sa probinsya nga covered sa expansion mabayad sina kundi pati ang mga konsumidor diri sa syudad sa Iloilo. may recovery. May recovery kiti one rate one franchise one rate diri sila mabayad. In the same way, nga whatever improvements nga introduce sa syudad, mabayad man tong mga konsumidor nga magsaylo sa private distribution utilities. Because of one franchise, One rate. one rate. Then attorney ang aton sining power supply in history, no, siyempre as you mentioned ang for example sa Ilico existing na sa 54 years, pero ano gidang history sang aton sining nga kuryente kay nakanami sa aton nga discussion of air. Yes. Nga amo na gali, no, bisan ako amo nagiging suguro amo na para sa benefit sa aton mga listeners and viewers, attorney Kiting. Medyo daw malawig-lawig gining istorya, no? Daw history ni. Ang ginalinan sa creation sang pagpatukod sa mga electric cooperatives ang bantugid nga lay PD 269 nga gin-issue ni President Marcos Sr. way back in 1973. But before that PD 263 may lain ng Republic Act 2717. Ang Republic Act 2717, it declares as a state policy for total electrification para mag-spur ang development sang agricultural sector kag industrial sa countryside. Siguro ang punterya nga para may sugato, ang mabuligan ang mga farmers, kag mga industry hindi magtumpok sa urban areas, kundi dito makadtuman sa rural areas. Gintukod ang Electrification Administration. Pero line agency lang, sa dalom lang sang Office of the President. Ang pagkabalo ko ang gist sang Republic Act 2717 nga gina-encourage ang mga LGUs
That's local government units. Gina-encourage ang mga associations, cooperatives, ordinary cooperatives, kaya wala pa electric cooperatives at the time, and private distribution utilities nga mag-put up sang distribution utilities sa rural areas. Gina-allow dira sa lahingan nga pwede sila ka-loan ng mga ginmensionar ko to kina, maka-loan up to 50 million which will be available halin sa GSIS ang pwede may invest bla sang GSIS, SSS, kag Development Bank of the Philippines. Tayo ay patulan bank niya sa una. Mga muna ang tatlo nga source. Up to 50 million. Dako In na the 50 long run, million, dako so na na, natay- 1961, no? Ang natabo, nga daw, wala sing may nagkagat. Wala takers. Wala takers. Ang nabalaan ko lang, posible, yung Olongapo. Kay for a long time, ang Olongapo City, sila yan patindog sila through general services nila. Pero although lately, ginbaligya naman nila sa private company, So kung mga wala taker, 1961, ginpasar naman ang Republic Act 6038. Sa dira, gintukod ang National Electrification Administration. Pero line agency Japon. Line agency Japon. Line agency Hindi- Japon. hindi sa Japon department. Hindi sa GOCC. Nga dira, tagaan naman po der nga mag-create sa mga electric cooperatives. Right. Okay. So, amat-amat gina-incorporate na articles of cooperative, gina-put up, although wala kasing So, may mga loan, true loan naman. Here comes naman ang 1973, that was after martial law. After martial law. After martial law, muna nga PD, presidential decree. 269, gin-expand pagid ang power sang Cooperative. National Nga. Electrification Administration. Ginhimo na sa nga GOCC. Because I can remember, 1973, amo man na pag-create sa Department of Energy. G. Oh. Gin-expand pagid nga sila makadisiplina sa mga officers, maka-issue sa mga regulations sang electric cooperatives, mag-cover sang electric cooperatives. Regulating agency na. Oh, siya na gidyang kung saan mo, siya na madikta siya na kung anong. Pero ang importante sa tanan, nga da sa Republic Act 6038 kag PD 269 nga ang isa ka franchise, isa ka cooperative abi dapat ma-cover sang one area-based coverage. Okay. But ngayon, kung ara ka na amo na nang yatag sa imo. Kay mga contiguous na mga lapitanay. Kaya ang konsepto, Do district. district. Nga kung ini nga isa daw thickly populated, ato yes, sparsely populated, at least ma-balance. Hindi bala nga ikarga na noon mo. So, amo na. Until, damo pa na nag-amend sang PD 269 kay gin-increase pagid from 1 billion, I think, ang pundo gin-increase sa 5 million, para nga mabutigit sa, Then, here comes the IPIRA. Nga Ramos na yan. Ano na yung start ang deregulation? Deregulation kag mga unbundled rates na kita nyo sa una. Mag-bill ka, bilog na lang. Bilog lang ang ang balayran mo. Subong naka-detalye. Subong may ara generation, transmission, distribution, taxes. VAT. So dira makita ang history bala Pero going back sang nga nakalambot sang total electrification, kay tungod na put up sang electric cooperatives, kay ang electric cooperatives extension lang sang programa sang gobyerno. Kaya ang programa sang gobyerno total electrification. So do component siya, do component. Are nga mon
daw halos hindi man namon siguro marapalan o ari kamuda. Pero ano nyo. Dapat lang extension lang. Yes, in all these laws nga gin-mention mo, Tony, amo to kay istoryahan na. May amo niblang because ang contention is for another player to come in. In all these laws nga gin-mention nimo, may ara siya sang exclusivity clause. Dira o wala siya exclusive? The word exclusive for one franchisee. Yes. Hindi, wala ko makita, no? Except lang da sang one area-based coverage. One area-based coverage. Coverage. Ano, musingon, indira dira, ikaw ya dire ka man, ikaw dira ka man. Pero silent siya, wala sa Wala sa gaprovide. sa IPIRA, may na pag-privatize sang mga sang generation, dira ya ginalaw mambal ko yang practically o pagusto ka mo da. O gin-encourage pa. O gin-encourage pa to ang pag-produce. Hindi dira ang actually dira problema ta eh. Dira ang supply ang problema ta. Distribution niya ma-distribute lang na kung may supply. Eh kung wala kang i-distribute, wala supply. Ano mo. Pero sa distribution side, why nabutang? Nga may open ang competition. Although unfortunately why man nga nabutang nga hindi pwede. Yeah. Though amoy Well, I think ang sa pagwa sang IPIRA, no, I think ang pinaka bottom line is for the government to cease, no, sa ilang activity sa power. I think that's mo gina ang pinaka meet sang IPIRA because at that time sang ginobra ang IPIRA, una wala pa nag-click kay ang mga private investors, kita nila arap ang napukor eh. Arap pa sige production sa napukor, like ginabaligyan sa napukor barato even though ang production cost sa napukor is too high, nabaligyan barato. So ang mga investors like first gen hindi ka trust ara ng IPIRA but parang hindi ka ma-encourage because ara ang napukor gabaligyan sa barato. So that time do pag start ya do pag sinag-click no until such time nga nag-close shop ang napukor na. And then because sa layi nga na ibaligya na siya mo. That's why you have the sound, di ba, attorney? Ang ano ko nga posible daw transition na to bala. Transition niya. Kasi pag effective siyang IPIRA unta to niya dayon what dapat, will happen dapat naglain kasi wala sing planta so pero mga investor dalang may pagyapungon ta so transition nga while nga kulang pagid I think when Salm started selling off assets ang napukor that's the time nga nag-boom na tayo ng damo na gusto magpatindog planta no, and then Pinoy came in, no, we have the FIT no, sa time ni Pinoy, no, so encourage yung renewables. I think that that's the time na damo ng ang production, no, and then the back pagid bala no kay istorya man takina. I can still recall ang pronouncement ni Anay President Ramos. Siya all distribution utilities dapat before sang effectivity sang IPIRA, you should enter into bilateral contract. Yeah. Magano na kamo sang kontrata nyo. Kay kung wala kamo bilateral contract, wala kamo kwaon. Wala kamo ano. Yeah, because gamay pa mo lang production. Kag at that time, wala pa ano ang spot market. Wala pa. Wala pa spot market. It's not established yet. Ti ang ginahambal kalabanan sang aton mga pumuluyo labi na gid kay ara ang mga leadership sa electric cooperatives. Di nabi ang mas mayo ang may mahal nga kuryente o kung wala na gid kuryente. Tama. Actually, mo na subong nagkakatabo sa water. No, either you have a higher water rate or no water. So I think amo man na sa una, no. With power. The same with the electric power before. Kaya duma ko gid time ni Ramos, siya grabe gid yung brownout mo. Grabe ganito mo nang grabe gid yung brownout. I think so ang mga distribution utilities, especially electric cooperatives kaya ang ginaserbihan rural areas. Na gano sang mga kontrata at the time. Although
best efforts nagakontrata man sang kung daw Speaking of contract, attorney, do ano kalawig ang inyong mga contract? Sa subong do ano kalawig na siya ang may mga contracts na balang ko 25 years. 25 years. 25. Imagine, so mag-guide ka ta sa, Oh, sa 25 contract, years. Sa 25-year contract. May ara pa gani sila mayo lang subong kay daw may gamay na nga ligwa sang una saya may ginatawag nga mute. Mute singon ano na minimum energy uptake. But silingon, magamit mo na ang sa kontrata mo nga mo ng kwaon mo, magamit mo man o hindi, bayran mo. Take or pay. Oh, ano. Sa tubig, take or pay. Oh, so, Di masakit. long Wala term, mo kita man. 25 years. So, subong si Ilikuan, may harap pag isa sang mga long term, pag nga mga Sa subong, may yara da nga, medyo lawig may yara da, 15 years na lang. 15 years. So, pero ang pricing sini, wala naga-vary or may ara sa Nagka-vary. period nga Gabari, amo gani depending Oh. the times ang pag-procure mo. Okay. So, dynamic mo siya ang pricing. Much more nga ang ERC, ang NEA, nagamando nga dapat pagi sa CSP or Competitive Supply Procurement. Yung bidding. Hindi mo makontrolar ang ano da. Sa Mindanao I saw this article sa Mindanao ang gina-combine nilang power demand kag ginapabid. Okay, so we have like Ilico 1, Ilico 2, Ilico 3, Ilico 4 may di ba? Wala, Sa Ilico pila 3 5? Pila? Hindi, Ilico 3 Ilico 3 lang. Ilico Okay, 3. sorry. Basta Ilico 3 no. Sa Mindanao there's a case na gina-combine nilang demand, no? And then amo na ilang ginapabid. No, so they get the really competitive prices because sa volume, no, sa volume. Si Ileco need niya be 50 megawatts. Kung i-combine mo ang tatlo ka cooperative, they will have like 150, something like that. So, kung ipabid mo ang 150, you'll get a lower bid price, no? A competitive bids, no? Because of the volume of the demand, no? Of the yung ipapabid. Yes. Kaysa bilog siya mo. I think they did that in Mindanao also na amo na. But I think the problem is ang mga cooperative, they have this long-term contract. So hindi sila kagwa that hindi nila ma-consolidate ang ilang demand. But I don't know how they will do it. But in Mindanao, ginobra nila na gin-consolidate nilang ilang demand and then amo na ilang pabid. JR, for many years, ang Panay Guimaras Consortium, nagahimo man sila. Okay, basta. Gahimo So man sila. gina-consolidate man ang Gina-consolidate. demand. O galing, tungod sa una, wala ina, nga kanya-kanya. Hindi man, ang ginahimo natin sa bilog nila, ang growth. Sa growth bala. Okay. Every, nagasaka Ang excess lang. consumidor mo. Oo. So, amo na pila kinang lanon, pila ang growth mo da. Projected demand. Projected demand. So, amo man na ang ginaobra. So, bilog kay may ara nga association, Panay Guimaras. Okay. So may ara gali ang Panay Guimaras. Okay. So ang projected demand sa entirety sang Panay O galing, ang Guimaras. diferensya sa mo, kay ang Mindanao ya isla nga dako. Panaya Ganda. gamay. Gamay. Ganoon mo so ang growth hindi mo masyado kadako. Okay. So ang diriya, ang growth is too small for nga kagid kadako. Pakagid sang competitive bidding. Pero kinaagi Japon kay te required kay otherwise. So bilog na ni subong attorney magpabid ka mo. Oh, bilog na. Consolidated eh. Bilog na. So far ano pinakadako nga gin pabid niyo nga demand? Hindi na ko ka-recall, way back siguro mga 2009 or 2000 pero ang dako kay amo itong na. I just cannot recall. Sorry. Ko kay not ready sang kay dapat na lantaw yan. Kaya naman magambal, hindi palagpat karon. Attorney, paano gin-divide ang Ilico 1, Ilico 2, Ilico 3? Nga Ilico 1 diri ka lang hasta Ilico 2 dira ka lang. Ilico 3. Correct. Kay hindi man sila gusto ang NEA at the time hindi sila gusto nga dakuon ka tama. Kaya tiga panugod ka pa lang. Sa una na-create ang Ilico 1. Kabiring sang 15 towns, no? Kag una man na energize, kay tigbawan, I think tigbawan uton na mo nang nagid na energize way back in
Dira na start. Na-incorporate ang Ilico 1971, pero siyempre hindi na dayon nga na masuga. Hindi na panakod pa sang linya kag nag-sugod energization 1974. Ano niya. So, kumo nga na-establish na nag-establish pa gito sang ang tawag na Ilico 2. Basta uli Ilico 3. Amo nang hindi ambal nga bilog. So pinagi mo na sa kasuguan o law ang pag Naya under nag-implementan sila. National Electrification Administration no. Kag sila man nag-put up kag nag-approve nga ikaw ilengkuha na mo kalandas Oh, 15 sila na. municipality ka lang eleko to same and Ang gintipon ang mga of course mga kilala di siguro sa Banwa. Kag sila ang ginimo sang incorporator bala. Para lang ma-establish ang cooperative. Anong advantage kung cooperative kag sa private utility? Of course, una, ang electric cooperatives was established as a non-stock, non-profit. Ano po silingon sini? Wala niya stock. Nga, ambal mo nga ma-share ko da, ari akong party. Non-profit kay hindi ni siya nga para maginansya, kundi para magserbisyo. Well, of course, ang private yati, profit na ya. Kaya investor na daya nga nun mo, may mga shares on stock. Although may cooperative man nga mahambal kita, stock cooperative. No? Kay duwa klase cooperative. Amo nang Ilico, ang electric cooperatives, non-stock, non-profit. May cooperative man niya nga stock cooperative. Dira ang mga members naga-contribute sa ila kapital. Attorney, may isa lang question. Kung cooperative ka, anong taxes nga ginabayaran mo? Like Ilico 1, anong taxes na bayaran? Ang Ilico 1 subong because of the joint circular sang Department of Finance kag sang BIR I think and DILG tax-free Tax-free. under Republic Act Yeah. 10531. So, I think the difference between private and cooperative is, sa private, may corporate income tax din. Iya. So, si cooperative, wala siya sang tax sa, Wala siya tax. sa earned income. Wala siya sang tax. Actually, you cannot call it income kasi hindi man it's just revenue. Revenue. So revenue ni cooperative, wala siya corporate income tax da or whatever taxes. bayaran. So or income tax no something. Income tax sa mga empleyado. Pero as a corporation. corporate, wala mayara siya. So I think that's the major. All other taxes sa power, VAT, VAT na yan. bayad siya siya no. Di kay sa gobyerno. Gobyerno. Hanggang mando niya sa gobyerno eh. Plus I think ang power production may excise tax pa man. So ginakarga pa ginasa Karga pa gina. sang power producer man no. So amo ang mga taxes lang in between. But kung as cooperative wala kaya sang ginatawag nga daw corporate income tax unlike sa private siya. I think ang corporate income tax more than 20% pa sa earned income no. Sa subong attorney no, kay ang ginaistoryahan nga base may magsulod nga new player dira sa Ilico 1. Pero in terms ng development subong sa Ilico 1 sa serbisyo nga mahatag ninyo sa inyo sini nga mga member consumers, kamusta? May kinahanglan pa kita nga i-improve o kon nalambot nyo na no ang expectations ng tawo sa serbisyo nga ginahatag subong sang Ilico 1, attorney. Well, Paul, in spite of 53 years existence ang Ilico 1, every year, kung ano man nga kinanglanon, try ka ginahimo ina sang Ilico 1. But, mind you, there is always room for improvement. Ang una nga mga nakita naton, ito isang pilang bilog man lang ang mga linyata, Yes. mambalta, open panagani. Yes. Natabuan pa damo pa vegetation sa ginagyan. Di alang-alang mo napapason. Yes. Ganun mo. So sa mga amat-amat nga moderno, dapat
amo na ma-convert na sa to mambal na three-phase bla. Insulated na. Yes. Ugaling triple or kung hindi man triple base apat pa kadugli ang bili sina. In spite of that, Ilico One is doing its best, no? Nga may mga portion lang nga tama gid ka nung vegetation. Amatamat na tong isla ni. Kay bala mo mabugat ako eh. Yes. Dako na sayang mo. Dira kita naga-improve. And ang punteriya, looking forward, eventually nga kung maislan man naton tanan. Amatamat. True. Ano lang sang Ilico, no? Muna. Ang pagkaintindi ko, Attorney, no, let me ask this question. Kung halimbawa masulod ma-approve ang ginaduso nga bill, no, this ang iyan niya is not a takeover but a parallel, no. Ma-build sila sa ilang infrastructure. Yes, kay competition man lang ginahambal. Like say Seymour Power, masulod siya, ma-build sila sa iyang infrastructure. Correct. Nga linya and everything, no. And he has to recover it. Pasok niya na. Consumers. Recoupment. Amo lang namin sa ipiralo. Sa perspective sang company, no, private company, because mabaho yung Boy, nga magitaya, mo. mag-plastic na siya. So, Yes. ma-build sila sa ilang infrastructure. Yes. Amo na. Dira man gani ko ambal ko bla ng sa economy of scales. Imagine isa man ang serbisyuhan mo. Ang resources, ang alagyan isa lang, nga dugangan mo pa. Why not help the existing distribution utilities para mag-improve? Nang ako niya paglantaw, ano? Daw uyang bala sa mga resources. Dubli na ran ang serbisyoan mo. Masulod ka pag ida. Punta din ko daw partnership abi. Si Ilico, wala isang ginabato nga subsidy from the government. Ang cooperative. Wala siya like subsidy from the government. When you say subsidy, no, it's not subsidy nga ginahatag. Kundi ang mga project supposedly ang gobyerno nga project ginapaagi sa Ilico like situ electrification. Okay. That's maybe we can call it subsidy, ano? Pero not subsidy nga iatag mo lang na, wala na. Hindi na. Like say I'll give you 1 billion, improve mo no, wala sa wala. May ginapuntirya nga project Because you are considered the GUCC na, something income generating. Gina-liquidate na. Hindi kaya pwede nga, kung kulang liquidation mo yan, What if ang gobyerno, gaan yung mga cooperative, bari mo 1 billion. To improve sa services facilities. Precisely gani, kung Don't subsidize gid. kag-ila niya programa, nag-implementar kami pagi sa amon sa ila programa. Hindi kung ang butangan mo pa competition, kundi buligan mo na lang. Posibilidad doon. Galing kiti sa piyak ng mga side you have to balance. Ang experience na sang ato nga pungsod when it comes to government running the corporation like Napocor no man nablado grabe sa subong sa bilta nagabayad pa kita sang debt sang Napocor I think ang pinaka as of 2025 ang nabilin pang balayaran sang Napocor is around 244 billion. No, which is ara sa bill mo, universal charge sa debt, stranded debt, no? Amo na ang mga kategory niya. I don't know kung pila lang hundreds, no? 200, 300 pesos. So, amo na blood, so, ang mga tao, gobyerno. So, amo na blood. So, well, there are also government na nabi-bad na palagan, but amo na ang pinaka-general perception, no? Sang pumulo abi, no? That's why you have PPP, you have ang mga gina-deregulation, gina-privatize. Daw magkusang gin-explanation mo diyan. Daw makunik kita sa nagkakatabo sa gobyerno. Correct. So, what if like say flood control? What if ginbilog ni siyang flood control kagin PPP, no? Something like that. And i-charge labi ang private companies nga okay, viral na mo na galing to something like that. Basta ko na lang it could have been better perhaps, no? Basta
sila pag-host, no? Wala pa. Ito, makimo billions. Ay, we're talking of, Oo. ang category siyang flood control, under ni siya sa climate change. Ang category niya sa budget. No? So, I think ang pinakadako is, ang 2025 is like around 1.1 trillion. Ang sa ano climate na. change, under sa climate change package na. So imagine mo kung ang IPPP mo na no? Siguro di na gusto, siguro mga foreigner, siguro correct. o sino, siguro nga mga kuan nga maobra sila, no? But what we did is okay man, may 100 million ka to. correct. Daw mo na, no? So pagkitail lang sa butangan, daw mo na, no? Katabo, in fact, hindi mo makita ang iba, no? Ang ibang section yung makita. So ang ibang Naka-mention ka sa climate change, no? Actually, may mga constraint na sa electric cooperatives serving rural areas. Hindi ka lang man, although may law na under the lines ang kuryente, dapat wala sing mga kahoy. wala isang green, so. Pero clearing ka. ka, napas ka. Natuwab lang environment naman ang igo. No, Kiga ka naman sa dinar. Suratan ka ba yung sa dinar? Iboling Amo na lang nga porsyon. Ti amambal ko, tama kalayo ang nga makambal kay kumparar mo ang serbisyo sa urban areas sa rural areas. Sa urban niya halos wala kakauyan. Hawan niya ang Yes. ato ya bukid. Ay, mga bukid, pag jalabot, sa pagid na sa ilikuan, no? Ang ilikuan, pinakaulihi nga ang isa sa mga pinakaulihi nga na sugan, may duwa ka sityo sa barangay sa Leon, ang barangay Bubon. Boundary na reforestation, Antique, San Remillo. May katapusan to duwa ka sityo. Hindi na magyan, wala karsada, wala anuan mo. Ang tao lang nagbulig, pasan sang kurinti para lang mabutangan to sa mga kalambot ng linya. Para malabot ka sila. Lambot kit sila. Tingin gambaliban sila. Why kami nagdaom-daw, makalambot. Yeah, by the way, may attorney, under sa IPIRA law, separate companies ang power producer, no? Hindi sila pwedeng isa lang, no? Kag distribution. Subuya daw, natulang na. Pero ang pamangkot ko is ang cooperative is also covered with that also nga provision. Nga hindi man siya pwede makadevelop sang power source. Yes, yes, okay. pwede siya. In fact, we are Pwede, we are in the process. Pwede ka mo yan, ang cooperative is exempted sa mo na nga provision. Isan ng private, ara. Di akal na gani. Isang din. So, siguro, mo nambal na daw interlocking ownership, something like that. Una, hindi pwede daw. Hindi pwede. Subong daw open na. So pwede ba? Lang. Kay, sa subong ang ilikuan is in the process of putting up at 5 megawatt nga solar. Okay. Niya. Makabulig ina pagid sang bali embedded ina. Okay. When you say embedded, hindi na siya magagi sa NGCP, sa grid, hindi siya magagi. So why ka na mabayran? Transmission wala na. Wala ka na bayran. Off grid ni siya. Not off grid kay ang whatever energy ma-produce, iulog na lang sa stasyon. Sa feeder. Stasyon sa yung iliko para mo na magkadto sa iliko. Pero hindi na siya mag-agi sa... Wala na siya sa NGCP. Amo na tawag na embedded. Okay. At doon mayroon na di sa una ang Capitol nito mayroon na di sa una nga daw embedded na lang. Sa Kapitolya sa una daw direct sila sa source sa supplier. Supplier. Amo to. Pero daw wait ko kabalo kung sige pa. So amo na inyong mga plans, no? At 5 megawatt. So dako na malesti mo. Yes. At least ma-contribute na sa imong blended rate, no. As of now, attorney, ang city electrification program ninyo na pila naka-present 100% na gidman. Kung magambal kayo 100% nabiya mo mo. Whatever nga program nga sang gobyerno, Truneya, ginpaagi sa Ilico Uno, mambal ko yan 100% na accomplish. Na-accomplish. O galing magambal ka kung 100% na blang sityo, hindi ka gid ka 100%.
Kaya nga, may, pagtapos mo din, may gatuwaw naman to mo. Gano'n. Gadugang naman. Gadugang. May isang kilid-kilid Halos bukid. wala katapusan na. So, every year may ara na. Pero, poblasyon, barangay proper, 100%. Ganun mo. Anong mga benefits owner member ka consumer owner ka sa electric cooperative sa inyo mo? Anong mga benefits nila sa mga member? Well, ang isa sinaya, kay may ginareklamo nga ang kadugay na samon. Wala kami dividendo. Dividendo. Ang konsepto bla nga dividendo. Kaya usually, ang mga tao na anad balas ang multi-purpose cooperative. Kaya may share na sila. Na yun, pero there is never an instant nga may capital contribution ang Wala equity. except for, Wala equity. Except for membership nga 5 pesos. So, kag kumuha non-profit, wala siya profit. So, what is there to tagkasang Dividendo. Sakto. may why man niya profit. So whatever income niya, gabalik yung na plowback. Oo nga, gano'n. So, mambal ko yung pribiliyo sang members consumers the right to vote for their representative sa board. Amo nang unique, no? Kaya hindi appointed, but Hindi elected. No? Elected na yan every 3 years. So hindi ka beholden sa politiko? Wala. Ugaling ti kung nara kada sa lugar sang politiko kung kaysa Mabisa ka gid, no? Mabisa ka gid. Lagi nang mo mabisa. no kano. Although ti may independent na ya. Sila amo na ang makapili. Of course makadirekta sila palapit. Mo may mga ano pa gid makademand kagina comply man sa masarangan within the law. So mo nang isang except lang sa dividendo wala other ara na mo. Tisubong nga nga December, may mas lagamba nga ti. Lagami Paskwada, attorney. May mga ara kanida, no? Kalendaryo, guro. Yes, kalendaryo. Aside from that, may mga corporate social responsibility ng mga project. We give ibanda pangayo abisang mga eskwelahan monoblocks subong in the process naman kami to procure sa mga CCTVs kag yatag ni sa Kabanwahan public address systems mo ina dira na lang nga mamangkot sa di ni nagahalin no ina nagaresulta tungod sang mambaltabli nga prudent kag ano nga paggasto sang pundo sang sang co-op base na lang sang 1.61 wala na yan nagadugang 1.61 for sa rate sang kaya ang ratio gani namon da sang mga empleyado tama pa ka na ba silingon lang pwede i-allow 1,000 employees for every mambalta 50,000 consumers. Pila gali by the way ang consumer total billed clients? 169,000. 169,000. Billed Billed. Pila ang empleyado sa Inlico, sir? Daw mga sa subong daw 200 or 200 up to 300 siguro. Ang madamo diya lineman naman. So pila ang bill client siya? 169,000. 169,000. Para ma-compute ay employee ratio. Divided by pila to siya, sir? 200? Ang empleyado. Regular? Mga lapaw-lapaw man 200. Mga 250. 676 per employee. Okay man. Ratio. Ang nabi pagkain sa kon sa electric cooperative kiti kung may igaduso ang general manager magigid sa board kag gina-aproban gid sa board. Yes, correct na. Kung nakita nga
labi na gid kun para sa benepisyo sang mga konsumidores kag sa kayuan sa pagserbisyo sang iliko sang cooperative. No. Wala man naga-hesitate ang board nga mag-approve sang ginapangayo sang management. Pero ang mga capex gagi sa board dito, no? Approval sa board dito, attorney. Like say, for example, si GM sa operations, mambal sa ma-invest di sang mga posting kristal. Joke. Yes, Mga posting kristal worth 1 billion. It will pass through the board. Yes, Approval. dapat may approval. Approval Because sa board. ang board is the hope. Ang head of the procuring Hope. entity. Okay, Hope. yes. So, ang board is the hope sa So, Ilico. before mag-procure sang kung ano dira, dapat may approval Magigid sa hope gid. Hope. Okay. Pinsaro gani si ang operations ang naga-conduct sina ang management for, abi. management. Sila of course sa day-to-day activities da. So pero kung mga capex na approval dire sa board gid. Attorney, prior to sa ginduso ni Congressman Janet Garin, nga House Bill 6292, no? Pagsulod abi sang franchise area sang more sa nasakupan man sang Ilico Uno. Ano may consultation, consultative between sa General Manager sa inyo sa board, at least kuha man niyang sa inyo prior to filing sang House Bill, pero tiya man na diretso, no? Pero as to the consultation wala sa inyo sa Ilico Uno, may ara. Ang nabalaan ko before sa sang pag-file sang bill nga na. Ginpatawag ang tanan nga directors. 8 kami nga directors, no. And the GM for maybe for a conference. Unfortunately, sa 8 kami ako lang ang wala naka-attend, no. May ginhambalan sila. Siguro galing ti kung ako magsugid ba si Hersey, no, kiti wala ako ya dito ano. So in short nga daw wala materialize o wala agreement or something like that, no, nga that lead Congresswoman Garin to file the bill. What do you mean wala agreement? Wala sang nalabot nga agreement? Win-win solution. Concession o what wala sang nalabot? Amo na ang hindi ko gana I'm not in a position na being magano kay kung nangambal-ambalan sa akon ti basi mambalir sina. No, why ka man bala dito. So ang ano ko lang nga daw wala why sing may nalambot abi sa istoryanay nga to nga kun ano man nga muna nga napilitan si Congresswoman Garin nga mag-file sang bill nga. Kag isa sa mga na rason niya to nga bangon sa babase siya bill nga bangon sa performance kuno, no, sang more sa Iloilo City. That is why tong isa sa mga ginreason out niya for filing that bill, attorney. Wala siya sang nakita abi nga maayo nga improvement or nabulig sang Ilico, no, sa nasakupan nyo, especially ting first district, mostly underman siya nga district. Amo na gani ang katingalahan, no, kay daw halos kada tuig kung mag-annual general membership assembly ang Ilicuan, halin ina 15 ina ka banwa nagtilipon na annual kay obligado ina halos ang mga Garin malanggani ang guest dira tuweg, no. And kung madumduman ko man nga daw always man ginadayaw tungod sang mayo nga pagserbisyo, hindi ko gani maintindihan nga daw amoy na natabo. Siguro daw ang termino ko daw kahalanosbok the part of Ilico, ano. Kaya halin sa kay anhing Congressman Uka Garin nga wala man naguntat nga sa pagbulig abi sa mga kinanglanon sang Ilico, no. Kay sila madahalos kada tuig ang nangin
bisita sang Iliko no sa annual general membership assembly. Mga partners? Sige, daw bulo bastante naman, no? Ang aton sining discussion. Kanami, attorney, namin sa discussion. Hindi ko lang nang total daw. Lang ang iba na biwala na kanong ang complexities sang power industries. Tama lang. Halin sa generation, transmission, distribution, tama ko komplikado. Daw mo na nga ako niya nga paglantaw. Nga kung hindi mo maginsindihan, naman? Maski sa bill mo, hindi niya pwede nga pariyo lang mang grocery ka mo. Mabakal ka lang da kan goods, mabakal ka da sa mo. Hindi niya laining Ti mambal ka man yung parar mo ang serbisyo diri syudad kag sa rural areas. Hindi ka man siguro ka kumparar sang apple against orange. Nantawabi ang ginaserbisyuhan at tuya bukid. Malayo ang mga sityo, malayo ang mga kabaranggayan. Wala sing comparison. Wala sing comparison. Di ko nambal gani, ti competition man bala. Pwede dito makasulod ang private. What about abi kung masulod man dire kay ang epektoya gali mangin barato. What if kung ang Iliko uno bi pasugtan man nga mag extend sang ila serbisyo sa syudad? No? That's Para may choice ang tao? May choice na ang tao. Kaya mo na ang ginahambal. Amo na ang ginahambal nga may choice ang tao. So then, going back ganito, nga sang una sang apply, intiklod tong daan tong private distribution utilities. Di nga way ginalaw kay competition gani magana ba? Kaya gintugtan lang sila nga duwa. So muna mga question nga Kasi kung may competition, paano namin ang serbisyo? Kaya mo na ang ginarason nila. Although, technically, kag economically, para sa mga bisan ma-research kamo sa din kamo ma-research, internet man or what, always ginambalda nga hindi maayo ang duwa ka distribution or more than one distribution utilities nga mag-service sa isa ka area. Arada naman, may research. No? Okay, attorney. Good luck. Marami, at least mataga natin ng mga viewers and listeners. May mga arguments, attorney. Although may mga bagay na too technical. Yes. Hindi ko yaman. Hindi Sa ko... mga private proponent, may mga argument man. So, good luck na lang. No? Thank you man sa inyo. So, at least ang Namin, attorney. at least sa parts ng Lekuno, gina-expect mo nila ang mga accomplishment, no? Dapat ay bitaron naman si Kwan, si Moore. Wala problema. Wala problema. Amo ning namin sa discuss ko tayo mo. Anything under the sun gina-discuss. Sakto na ang balik, clarify. attorney. Nga ang power industry, grabe ka complicated. Grabe ka komplikado. Dapat again, ang aton nga show is happening now, the explain. That is why the We're trying to explain a little bit, no, para maintindihan magawa sang tao, no, gamay nga. No, but if you really digest ang entire power industry, so gabi ka technical ni, no. Yes. Attorney, in behalf sa Iliko Uno kay JM Mike Paguntalan, naton nga mensahe sa mga sa inyong mga consumer o members ang Iliko Uno. Damo gini nga salamat sa inyo. Sa aton mga MCOs, members, consumers, owners, ang Iliko Uno. Saligan nyo nga ang Junta Direktiba or Board of Directors kagang management sang Iliko Uno nagahimo man sang tanan nga posible mahimo nila para sa kayuhan sang ila pagserbisyo sa aton kooperatiba kag sa mga pumuluyo nga nagagamit sang aton kuryente sa Iliko Uno. Madamo nga salamat. Happening now, the explainer. Sang kay gayunan nga ginhatag nyo sa akon, siling ko first time kamay nga daw hindi lang kamo mawili. Kag kay gintagaan nyo man ako sang oportunidad
dala sang akon kopdanan sa unta direktiba kag sa ni General Manager Mike Paguntalan. Nagapasalamat gid sa inyo tanan. Thank you, good sa attorney Attorney. Salvador Kiting Cabalono. Nagpa-regard sa imo si Madam Pangga Picture. Yes. Nagpa-regard sa Nangin kaupod ko sa una sang Vice Mayor pa ako. Oo, sa Napanood dungan ka Vice mo, no? Mayor Dungan, sa sa Tenyas. Good morning sa kay City Councilor Alan Saldivar, galantaw sa aton, si Madam Pangga, Piccio, Charlene Malones, kay Nong Roy Sihan, no? Good morning. And sa aton nga pagbalik, main ko po naton si Mama Maricel Mabacquiao, no? Sa Local Economic Enterprise Office. Gusto mong pinaka-superstar kay... Discuss ng kita, markets. ma-discuss kita sa mga matahong public markets nga nabuksan na, no, in public ang una gito, no, ang Iloilo Terminal Market kay Iloilo Central Market nga kilala ko kasi nga grabe yung syudad do wala Hong Kong ang public market, no, kag iban pa nga mga developments under sa Local Economic Enterprise diri sa aton nga programa happening now the experience. Stand by sa aton sa mga viewers, no, viewers sa happening now the explainer. Magbalik kita mga partners after sa aton sa pagkigangot, no, with Ma'am Maricel Mabacquiao. Stand by sa aton nga mga ka-explainer. The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect nor represent the show's policy or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arnyo Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect nor represent the show's policy or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arnyo Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect nor represent the show's policy or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arnyo Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect nor represent the show's policy or the views held by the channel or broadcaster. The hosts or its show channel cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arnyo Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect
nor represent the show's policy, or the views held by the channel or broadcaster, the hosts or its show channel, cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arniel Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect, nor represent the show's policy, or the views held by the channel or broadcaster, the hosts or its show channel, cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arniel Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect, nor represent the show's policy, or the views held by the channel or broadcaster, the hosts or its show channel, cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program. Happening now, The Explainer, hosted by Arniel Lumbo and Paul Brian Ammer with guest analyst J.R. Delphin. This is brought to you by Marlu's Filipino Asian Restaurant. The views and opinions expressed in this program are those of the guest. They do not explicitly or necessarily reflect, nor represent the show's policy, or the views held by the channel or broadcaster, the hosts or its show channel, cannot be held accountable for all or any views expressed by the guest during this program.